What's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay magtuturo ako kung paano gumawa ng 1.5 Wi-Fi na wireless base. Noong year 2022 ay nagturo ako regarding dito and marami mga tanong doon na hindi ko nasagot. So sad to say is napaka-busy ko and then hindi ko kaya lahat sagutin yung mga tanong doon. Kasi iba kong vlog may mga tanong na hindi ko talaga kaya sagutin kasi nga pagod ako sa trabaho, nabu-burnout. Kaya minsan gusto ko na kayo na mismo mag-effort, mag-research sa mga hindi nyo naintindihan sa mga tutorial. Pero this time naisip ko na ulitin yung tutorial regarding dun sa 1.5 Wi-Fi na wireless base. Baka kasi dito sa vlog na to is masagot ko yung mga tanong na nandun. So hopefully sa tutorial na to na ulitin ko is sana masagot yung mga tanong doon sa dati kong video na yung year 2022. Pali, di ko na patagal ang usapan dito guys. Ito yung mga kailangan natin. Pali itong aking mga equipment ay galing to sa luma kong 1.5 Wi-Fi. Bali, tinanggal ko siya and then uultin ko siya paano ko siya ginagawa. Bali, ano yung mga kailangan sa 1.5 Wi-Fi na wireless base kung mag-build kayo. Siyempre ang una, kailangan ng Microtech. Bali, ang gamit ko guys ay Microtech Half-Life. Yan. Advice ko pala sa inyo guys no, sa mga Microtech na bagong bili. Ngayon sa online shop, gaya ng Shopee, Lazada, ay version 7 na yung kanyang firmware. Pero sa to say, sinubukan ko siya, totoo pala yung sinasabi nila na pag wireless base na Wi-Fi ay parang hindi siya gumagana dito kasi hindi lumalabas dun sa hotspot. And sinubukan ko siya, ay totoo talaga na hindi siya lumalabas. So hindi ko alam sa mga expert dyan na nakapag-try kung nagawa ninyo na mapagana yung wireless base sa Microtech Half-Life na version 7 ay baka pwede na may share para marami naman yung matuto. Pero sa part ko guys ay wala akong choice. Ang ginawa ko ay nag-downgrade ako from version 7 to version 6. Pero huwag kayong maglala, meron tayo tutorial kung paano mag-downgrade. So ulitin ko, pag version 7 yung gamit nyo is malaki ang chance na hindi siya gumagana yung 1.5 Wi-Fi na wireless base. Kaya ang advice ko ay gawin nyo muna version 6 itong ating Microtech Half-Life. Bali itong ating Microtech Half-Life guys ay hanggang 100 Mbps kasi nga 9 gigabit siya. Baka magtaga guys meron kayo 300 o 500 Mbps pero pagdating sa Microtech Half-Life bakit nasa below 100 Mbps kasi si Half-Life ay ang kaya na handle ay 100 Mbps. So ibig sabihin kahit saksakan nito ng high speed na 300, 500 Mbps ay hindi niya ma-cater. Parang kayang i-handle ay 100 Mbps lang. Sunod, kailangan natin ng NODMCU. Sa NODMCU, sa 1.5 may dalawa ko nakita doon. ESP8266 pati yung ESP32 kung di ako nagkakamali. Pero normally, ang ginagamit ko talaga is ESP8266. Ito yung nag-input ng code. Ang trabaho niya ay mag-input ng code kung ano yung binibigay ni Microtech Half-Life. Kasi dati, yung mga Wi-Fi na Microtech base ang gamit, ang nangyari ay yung mga code kailangan manually nyo ginalagay doon sa kanyang portal. Pero dahil sa mayroong NODMCU na nilagyan ng program, ang trabaho ng NODMCU ay ilalagay yung code. Siya na mismo mag-input doon sa code. Kaya tinawag na code list. Kung di nyo kailangan maglagay ng code, siyempre kailangan ng NODMCU baseboard. Napaka-important ito guys kasi dito nyo i-connect yung mga kailangan gaya ng mga wire ng coin slot, mga LED frame ng coin slot, tapos depende sa inyo kung yung setup nyo. Pero normally ang nilagay ko dito yung connection ni coin slot pati ni LED frame o LED coin slot na frame. So mangyayari ganito. Yan. Tapos dito rin nakasaksaw yung mga pins. Okay. Sunod, kailangan natin ng coin slot, siyempre. Kung wala itong coin slot, paano tayo kikita? O paano tatanggap ng coins kung wala itong coin slot? So, ipunta itong coin slot. Okay, ano pa sunod? Ito, kailangan ng LED frame o LED coin slot frame o LED frame coin slot. Hindi ko alam ang tawag dito. Basta yun na yun. So, ito yung ilaw. Maganda talaga o importante talaga maglagay ng ilaw sa inyong coin slot para madali sa mapansin. Lalo na sa gabi. So, depende sa inyo kung gaano karami ilaw ilalagay nyo. Pero sa akin, enough na to. Kasi ang iba, ang ginagawa is dinadagdagan yung ilaw. Ang advantage na may ilaw yung sa Wi-Fi nyo is madali siya maka-attract ng tao, madali sa mapansin. Umaga man yung gabi, mas lalo sa gabi. So, madali malaman ng tao na mayroon palang Wi-Fi sa gilid.
kung maganda yung mga ilaw na ilalagay niyo. Tapos ano pa, kailangan ng antena syempre. Yan, dito ko connect yung mga user. Actually meron itong built-in wifi, pero hindi ko sa ina-advise na yung built-in nito ay ang mga connect yung mga user. Dapat ang mga connect lang yung si Nodemsio. And advice ko lang guys na dapat mas maganda na naka-hide or na may password yung itong kanyang built-in wifi para yung mga user ay hindi makakonect dito. Kasi ang mangyari, pag hindi sila nag-connect dito, tapos dito lang sila nag-connect sa built-in wifi ni MikroTik Half-Life, malaki ang chance na babagal yung portal, babagal ang internet, kasi nga maghahang. Bakit maghahang? Kasi nga mababa yung kanyang RAM. So advice ko talaga na dapat yung Nodemsio lang nakakonect. Okay, malalagay sa susunod na tutorial, ipapakita ko kung paano lagyan ng password or i-hide para lang si Nodemsio lang yung nakakonect. Pero kung sa ngayon, ang gawin natin ngayon is yung basic na pag setup nito. Pero kung ngayon yung maglagay ng password or i-hide yung kanyang wifi built-in, mas maganda na ibahin nyo yung wifi name nito para wala magati mag-connect kasi nga iba yung nakalagay na wifi name. Bali yung antena natin, kailangan naka normal AP lang kasi nga napansin ko, marami nagtatanong is bakit daw hindi gumagana yung kanilang antena doon sa MikroTik Half-Life na na-build nila, na-find out ko, kaya pala ayaw gumana kasi yung kanilang mga antena ay naka-VLAN setup. Ang advice ko guys ay kailangan naka-normal AP lang, hindi na kailangan gawing VLAN, dapat normal AP lang. Paano gawin access mo ito? Meron tayong tutorial regarding dito, pakipanood na lang. Sunod, kailangan natin power supply. Siyempre, bali ang hako guys ay 12 volts na 3 amperes. Pero pinaka-advice ko guys, dapat gamitin nyo ay 12 volts 5 amperes kasi nga kung marami kayo ilalagay ng mga ilaw, kaya nito is kailangan nyo na mas malakas konti yung kanyang supply. For now, 12 volts 3 ampere lang muna gagamitin ko. Kasi kaya naman ito, pero kung magdagdag kayo ng maraming ilaw, ang advice ko ay yung 12 volts na 5 amperes. Siyempre, yung power supply ng ating MikroTik Half-Life, kailangan ito para mapandar ito. And sa dati ko ng tutorial, or yung gishare ko na video regarding sa build ko na 1.5 wifi, na makita nyo na yung power supply ng aking MikroTik Half-Life ay dito na-connect. And napansin ko in the long run is nagkakaproblema ang aking MikroTik Half-Life. Kasi itong ating Nodemsio baseboard ay kinukulang kanyang supply o minsan nasisira yung kanyang power supply. Kumaga hindi siya stable, parang kanyang voltage output ay paiba-iba. So nangyari, meron kong na-encounter na aking MikroTik Half-Life ay hindi nagbibigay ng interconnection kahit may nagulog na client, wala daw internet, and ilang beses ko sa inayos, ilang beses ko i-program, ay ganun pa rin. And na-find out ko na kaya pala ganun nangyari kasi yung power supply na dito gi-connect ay hindi stable yung kanyang connection. So ibig sabihin hindi siya nagra-run ng maayos. So ang ginawa ko ay gumamit ako ng ganito o binalik ko kanyang dating power supply. Kaya advice ko guys, kung mag-build kayo ng 1.5 piso wifi, mas maganda na gamitin nyo lang talaga yung kanyang sariling power supply. Iwalin nyo. So wag na i-connect dito. Ang dapat na-connect lang sa Nodemsio baseboard ay yung coin slot, pati yung LED coin slot frame o frame, LED frame, basta bahal na kayo guys. Ang hirap mag-pronounce. So sunod ay kailangan nyo na, siyempre, so sa datong tutorial lang ginamit ko ay dopon wire. This time magagamitin ko ay GST 2.0. Highly recommend ito na itong gamitin nyo kaysa dopon wire kasi napansin sa dopon wire may pagkatawad na kahit magulog ng coils hindi siya detect or din siya nagbibigay ng signal kasi nga maluwag na pala yung dopon wire doon sa pins ng ating Nodemsio board. So mas maganda na gumamit ng GST 2.0 kasi masikip siya and then hindi siya magalaw-galaw. Paano ko sa gi-connect dito? Baligay na sabi ko galing to sa aking luma na piso wifi. Kaya ipapakita ko lang dito sa kanyang GST 2.0, kita nyo? Yan. Dito connected ang ating wire ng coin slot. Yung wire ng coin slot. Sa wire ng coin slot, mayroon tatlong wire. Pula, itim, pati bali yung puti, yan yung nagbibigay ng signal sa ating coin slot. Kung may magulog, pin signal ang tawag dito o coin signal. Tapos mayroon sa sariling connection, naka-dopon wire.
Pero dito sa black and white, connected dito sa GST 2.0. Pati yung ating coin slot, ito rin. So lahat ng negative positive na wire ay connected sa pula. Tapos yung pulang wire ng ating LED frame, pati pula ng ating coin slot ay connected dito. Kita nyo? Medyo magulong wires natin na. Tapos yung kuha natin, yung isang dupon wire, yung isang GST 2.0 ay dito connected yung ating coin slot. Sana yun. Hindi ko na makita. Sige lang guys, pag i-connect ko mamaya, ipapakita ko kung paano sa i-connect. So ngayon, ang gawin natin sunod, after nating ma-prepare yung mga kailangan natin, siyempre kailangan natin i-download yung mga software nito. Kasi hindi gagana ito kung wala yung software ni OnePi. Bali, ang mangyari, kailangan natin config muna ito according dun sa guide ni OnePi. Tapos sunod, lagyan natin ng program itong ating Rodensio. I-flash natin para gumana siya. Sunod, pupunta ako sa aking malupit na computer para ipakita yung mga software na kailangan natin. Tapos after natin malagyan ng mga program, yung mga kailangan dito sa ating setup, ay didiretso ko, ay sunod ipakita ko yung mga gagawin kong connection. Tapos i-test natin kung gumagana. Ay. Okay, punta ako sa aking malupit na computer. Okay guys, nandito ako sa aking malupit na computer. Bali, ang unang gawin natin guys ay kailangan natin mag-download ng mga software na kailangan ni OnePi PSwiFi na wireless base. Bali, punta tayo sa ating malupit na browser. Bali ito sa akin. And then, type natin Google. Tapos, OnePi. Yan. Okay, dito may dalang lumabas. Ito yung GitHub, pati itong official website ni OnePi. Bali, sa mga nagtatanong paano yung mga guide o yung diagram ni OnePi PSwiFi na wireless base is dito niyo makikita. Click nyo ito. Yan. Okay, nandito yung mga software. Nandito. Pero pag-alam ko is, tingnan nyo, 5 years ago na ito. Bali, yung tutorial ko ay 2022 kung di ako nagkakamali. Bali, yan, tingnan nyo yan. Kayo na bahala, kung may time kayo, pwede nyo basahin yan. Nandito yung mga requirements, ganyan. Tapos ito yung mga diagram. Yan. Bali, pag ang gamit nyo ay ESP32 LAN base, ito yung guide. Yan. Tapos, sa wireless, ito naman ang guide. Para lang ito sa Rodensio na ESP32. Sunod, ito naman yun sa ESP8622. Kung di ako nagkakamali, dapat ESP8266. Ewan ko, tama ba yung pagka-itindi ko? Bali, ito yung wireless base. Ito yung plano ko na gawin na setup, pero hindi tayo gagamit ng LCD. Tapos di rin tayo gagamit na ganito, kung mga base na basic. Yan. Tapos sa LAN base ito. Yan. Nandyan yung mga tutorial kung paano siya gagawin. Yung mga script dito, pero hindi na siya updated dito kasi ang alam ko may mga bago na. Marami na dagdag sa setup ni OnePi PSwiFi. Bali, balik tayo. Bali, kukuha tayo ng files. Doon tayo sa website ni OnePi PSwiFi. Yan. Tapos, dito, i-click natin dito. Yan. So, makikita nyo, ang bagong version ay 4.4. Bali, yung sa tutorial ko is nabutan ko ay hindi ako nagkamali 3.3. Ito yun, or 3.2. Ngayon, ang bagong update ay 4.4. So, nandito sa gilid yung mga updates. Anong meron dito? Ang dami na bago. Unlike dun sa datong tutorial ay 3.3. Yan, basic na basic. Tapos kada update ng version, marami na dagdag. Yan, bali ang gamitin natin yung 4.4. Download natin yan. Download. Tapos download. Download. Nasa 57 MB. Yan. Okay. Download na. Bali, ang gawin natin, gagawa tayo ng folder para hindi tayo mahirapan maghanap ng mga files. Gagawa tayo ng folder sa desktop, right click.
folder, tapos lagay ko 1.5. Tapos kukunin ko yung files na na-download ko para ilipat dito. Balik ko sa browser. Yan, tapos download, open natin. Sana yun, nawala. Dami kong files dito Ay ito, right click, tapos cut. Pwede rin copy, pero sa akin yung nagawa is cut. Balik tayo dun sa folder, yan. Tapos paste. Yan. Tapos extract natin. Extract. Yan. Tingnan natin yung laman. Okay. May mga nadagdag dito. Hindi ko alam ito. Release. So, merong wireless pati LAN based. Pero wireless based yung gagawin natin. Tapos, merong dalang klase. ASP8266 pati ASP3 ito. Ngayon ko lang kung bakit ganito yung nakalagay. Click natin ito. Ito yung kailangan natin. So, napansin ko wala siyang hotspot folder. So, nandito yung kanyang pang flash. Pero, nakita ko wala siyang hotspot na folder. Yung portal ni 1.5. So, tayo natin mag-download ulit dun sa 4.3. Baka nandun yung hotspot folder. Kailangan natin yun kasi wala tayong portal. Dito wala, hindi na isama. 4.3. Download natin yan. Importante yung hotspot folder. Kasi hindi tayo makahulog ng coins kung wala yung portal na yun. Ay, ito, sa gilid. Download. Download. Baka nakalimutan ng ating uploader na walang hotspot yung kilagay na files dito. 4.4, sayang, bago pa naman. Saan yung files na yun? Hindi ko na mahanap. Wala. 4.3. Ayun, sa baba. Right click, cut. Ilagay natin sa folder. Ginawa natin. Yan, tapos paste. Extract natin. Tapos tingnan natin. O ito, mayroon siyang folder. Ito yung MikroTik template. Mamaya palitin natin ang hotspot yan. Ito kailangan natin lagay sa MikroTik Half-Life. Tingnan natin. Login. Ayun. Kailangan ito. Pero marami tayo babaguhin dito para mapagana ito. Balik tayo dun sa 4.4. So wala talaga siyang MikroTik template o hotspot. Bali, sa ngayon, ang gagamitin na natin yung 4.3. Yan. Sunod, ay kailangan natin ng drivers. Kasi magiging useless itong flasher ito. Itong NodeMCU 5 flasher. Kung walang drivers, baka magtaka kayo bakit tayo mag-flash kasi nga kulang ng drivers. So meron akong drivers dito, dalawa. Ito. Itong pinakauna dapat ma-install. Yan. Ito yung luma. Tapos yung nagbila ko ng bagong mga NodeMCU kasi nasira yung mga dati kong piso Wi-Fi. So yung mga bagong NodeMCU napansin ko hindi siya gumagana ito sa lumang drivers. Kaya naganap ako and meron ako nahanap na ito. Yan. Ito yung para sa mga bagong NodeMCU na binibenta namin sa mga online shop. Kailangan ito i-install. Yan. Paano? I-click natin yan. Double click. Tapos install. So nag-failure kasi nga meron ako na-install dati na. Ito yun, bago. So pini-search ito sa Google. I-type nyo lang ito. Saan yun? Anong pangalan? Okay, search nyo lang kung wala kayong files. Ganito. NodeMCU drivers. Drivers. Okay. Ganito. Yan. So, marami dyan lalabas ng mga drivers. Kayo na bala magtsaga kung paano nyo mahanap. Ganyan ginawa ko. Basta importante, alam nyo yung itsura ng files o pangalan ganito. Tapos, yung isa ganito. Pero, para hindi kayo mahirapan, ang gawin ko na lang is i-share ko na lang itong mga drivers sa inyo.
Kayo na bala mag-download. Para hindi kayo mahirapan maghanap. I-assume natin na ito, na-install ko na. Yan. Example, i-install ko itong isang drivers. Ito yung latest drivers ni DreamCO. Accept. Yan. Install itong mga drivers na kailangan para makapag-plus tayo. Pero ngayon, na-download natin yung mga files na kailangan natin. Ang unang gawin natin guys ay i-set up natin yung ating MikroTik Half-Life. Na-install na. Bago yung NodeMCO. Unahin mo natin yung MikroTik Half-Life bago yung NodeMCO sa Fog+. Okay? Bali, kunin ko muna aking MikroTik Half-Life sa aking computer. Okay guys, ito ang ating MikroTik Half-Life. Bali, nakasaksak siya ngayon. Nandun natin saksakan. Nakaon na siya. Tapos itong port 1 ay connected sa ating network switch para magkaroon sa ng internet connection. Tapos itong port 4 ay connected sa ating PC. Ito yun. Sa likod yung kanyang wire. Bali, ang gawin natin setup ay yung port 1 ay ISP. Dito kukunik yung mga internet connection natin, mga ISP natin. Kung PLDT man yan, Blue Fiber o ano man. Tapos itong yung port 4 yan yung LAN. Bali, dito kukunik yung ating computer or laptop, ano man. Purpose nito is kung gusto niyo i-reconfig or meron kayo gusto idagdag sa ating MikroTik Half-Life gamit na yung computer, ay pwede nyo isaksak dito. Magiging connection siya for the computer or pwede rin sa Wi-Fi router ninyo for personal use. Port 2 and port 3, gagawin natin yung access point. Dito kukunik yung ating mga antenna like AW71, AW73, TP-Link, kung ano yung meron kayong access point. So meron kayo dalang bakanting lagyan ng antenna. Ulitin ko, port 1 for ISP, port 2 and 3 for antenna, and port 4 is LAN. Para kung gusto nyo mag-configure, magdagdag ng configurator sa ating MikroTik 5 or dito nilagay yung personal Wi-Fi router ninyo is pwede. Open port siya. Ngayon is ipapakita ko kung paano yung setup. Tanggal yung kanyang power supply. Balik tayo sa ating malupit na computer. Bali, nakakunik ang ating MikroTik Half-Life sa ating malupit na computer. Nakita nyo kanina. Bali, ang sunod ay kailangan natin mag-download ng Winbox. Kasi yung Winbox, doon tayo mag-config ng ating MikroTik Half-Life. Kung wala yun, ay hindi natin mabuksan. Hindi tayo maka-config doon sa ating MikroTik Half-Life. Bali, ang unang gawin natin guys ay kailangan natin mag-download ng Winbox. Okay, balik tayo sa browser. Tapos type natin google.com. Tapos Winbox. Yan. Tapos click natin ito. Yan, may bagong version 4.1. Pero nasubukan ko ito guys, medyo hindi ako sanay and medyo complicated. Gusto ko yung dating version. Gawin natin ay click natin yung tools. Tapos hanapin natin yung Winbox sa pinakababa yun. Ito yung old version. Tapos meron ditong dalawa. Kung computer ninyo ay 64-bit is ito yung kailangan i-click. Kung 32-bit, ito yung sa taas. Pero sa akin 64-bit, ito yung kailangan ko. Click natin yan, download. So yun na yun siya. Mag-download na. Itong sa akin guys, meron akong dating na-download na Winbox. Ito yung sa baba. Nilagay ko dyan para mas madali ko makita kung mag-config ako. Bali, buksan natin Winbox. Click natin yan. Tapos, pag bagong bili yung MikroTik Half-Life ninyo, is ang kanyang default IP address ito. Yan. So sa akin ay lumang MikroTik Half-Life kaya wala siyang default password. Unlike sa mga bago ngayon, tapos version 7 pa, is meron siyang default password. Pero sa akin lumang MikroTik Half-Life tapos wala siyang default password. Kaya makita nyo is diretso na siya makakonect. Unlike sa mga bago, kailangan pa mag-input ng napakahirap na password. Okay, click natin ang connect. Ayun. Okay, huwag mo natin maglagay ng password kasi ang susunod na gagawin natin ay kailangan natin mag-reset. Click natin system, tapos reset, configuration, tapos click natin yung no, check natin yan, tapos reset, configuration. So ang reason bakit ganun gawin natin is para totally na wala siyang config kasi nga babaguhin natin yung config para sa 1.5 Wi-Fi. So ito natin mag-reboot ang ating malupit na MikroTik Half-Life. Tapos i-config natin yan. Tingnan natin. Mawala yung kanyang default config kasi tayo na mismo maglalagay. Click natin cancel para mabilis natin makita. So ito yung nakita na 5.0.0.1. Connection ko yan sa bahay.
kasi naka-MikroTik din. Bali itong kanating half-life. So pag upload natin yung reset, ganito ang kanyang IP address, 00 na kasi nga burado na yung kanyang default configuration. So i-click natin yung connect. Ayun, naglo-loading pa siguro, refresh. Ayun. Click natin ulit, connect. Okay, bali maglagay tayo ng password. Importante talaga sa MikroTik Apply na may password kasi nga kung meron tayong mga client na marunong sa MikroTik Apply, baka sirain yung configuration or baka magnakaw sila ng time, magtaka na lang kayo, is may na yung income ninyo. Yung pala, is napasok na pala yung MikroTik Apply ninyo, nag-generate sila ng code, palitan natin. Bali sa again, for the demo, 1.5 lagay ko, 1.5. Yan, 1.5. Tapos change now. Click natin yung interface. Tapos itong lalabas. Maglalagay tayo ng mga label or identification para kung mag-config tayo is madali natin mahanap. So ether 1, yan yung port 1. Ang sabi ko, dyan natin nilagay yung ISP. Click natin yan. Tapos lagyan natin ng ISP. Sunod yung Ether 2 and 3. Yan yung port 2, port 3. Gawin natin ng AP. Access point, AP1. Dito natin i-connect yung mga antena natin. AW71, AW73, kung ano man yan. Nagamit nyo. AP3. Sunod yung Ether 4, for LAN. Open port yan. Diyan tayo nakakonect yun. Apply. Tapos yung Wi-Fi natin, double click natin yan. Tapos wireless. Tapos yung mode, kailangan AP. Tapos yung band, depende sa inyo. Pero sa akin, ginagamit ko ito. Yan. Tapos ito, hindi ko na ginagalaw. Frequency. Merong sa 2.0 GHz kasi nga ang ating MikroTik Apply ay 2.0 GHz yung kanyang Wi-Fi. Base channel 169 pero sa akin hindi ko nagagalawin. Meron yang i-search nyo lang sa Google yung frequency ng kada channel pero sa akin ito naka-default na hindi ko siya gagalawin. Sunod yung SSID. Ito yung Wi-Fi name. Bale, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo lagay na Wi-Fi name. Pero kaya nasabi ko, ang built-in Wi-Fi ni MikroTik Apply, dapat ang nakakonect lang si NodeMCU. Kasi kung lagay nyo dyan is yung Wi-Fi name ng piso Wi-Fi ninyo, malaki ang chance na doon kukonek yung client sa built-in Wi-Fi ni MikroTik Apply. And baka magka-problema kasi nga mahirapan si MikroTik Apply kung doon pa kukonek yung user sa kanyang built-in. Why not na doon na lang sa antena ninyo like AW71 para hindi siya mahirapan kasi mababa lang talaga yung RAM ni MikroTik Apply. For now, instead na pangalan ng Wi-Fi name ang ilagay ko dito, ilalagay ko lang NodeMCU. Yan. Para ang purpose lang yan, kung may mga client, makita na itong Wi-Fi na NodeMCU nakalagay, ay hindi sila magka-interest mag-connect. Doon sila mag-connect doon sa antena ninyo na nilagyan nyo ng Wi-Fi name. So no security default. Maglagyan nyo disable. Itong WPS mode. Frequency. So huwag galawin yan. Country, siyempre Philippines. Philippines. Ang hirap hanapin Philippines. Yan. Tapos click natin yung apply. Tapos enable para gumana yung Wi-Fi. Yan. Tapos okay. So yan. Naset na natin yung Wi-Fi. Pwede rin dito mag-setup ng Wi-Fi. Wireless. Tapos double click dito. So, ganoon din. Basta tandaan nyo ito yung kanyang setup. Bali sa next video, ituturo ko kung paano mag-hide ng built-in Wi-Fi ni MikroTik Apply or paano maglagay ng password nito para totally na si NodeMCU lang talaga connect. For now, sa basic muna tayo. Bali sunod, nagawa na natin yung Wi-Fi, yung mga label, ito, interfaces. Sunod, gagawa tayo ng addresses. Click natin yung IP, addresses, click natin plus sign. Tapos ilagay natin yung address na gusto natin ilagay. For now, sa LAN connection, yung port 4, ang lilagay ko ito for the demo. Depende sa inyo kung anong gusto nilagay. Ito sa akin sa 7.1 tapos last 24. Yan.
So, na ibig sabihin ng slash 24, ibig sabihin, yung IP address na range is from 0.1 to 0.254. Ibig sabihin, yan yung kanyang kaya ibigay na IP address dun sa kukunik dun sa port 4 o LAN. Susunod, apply. Tapos, dito sa interface, siyempre sa interface, anong port ang gagamit dito sa IP address na to? Siyempre si port 4. Yan, tapos apply. Okay. Bali, sunod is yung Ether 2, Ether 3, and yung Wi-Fi. So, kailangan natin i-bridge yan. Kumbaga, yung port 2, port 3, pati yung built-in Wi-Fi ni Microtech 5, kailangan iisa lang yung IP address na gagamitin. Ibig sabihin, kung saan mag-connect yung antenna either sa Ether 2 or 3, is iisa lang yung IP address. Kasi ang purpose lang ng IP address na is para lang sa mga user, para lang sa 1.5 piso Wi-Fi na gusto mag-connect dun sa vendor natin. Ang sunod, gagawa tayo ng bridge. Click natin yung bridge. Plus sign. Tapos ilagay natin hotspot. Hotspot. Pwede rin ganito. Yan. Tapos apply. Tapos okay. Ang purpose ng bridge is para ipagsama yung mga ports na gusto mong ipagsama. Gagawa tayo ng bridge. Sunod yung ports. So ano yung mga ports na ipagsama-sama natin? I-click natin yung plus sign. Tapos ito yung bridge natin. Sa bridge, anong ilalagay natin dyan? So, siyempre, sa interface, ilagay natin yung Ether 2. Yan yung port 2. Apply. Okay. Plus sign ulit. Tapos, sunod yung Ether 3, yung port 3. Apply. Okay. Plus sign ulit. Tapos, hanapin natin yung Wi-Fi. Ito yun. Wireless LAN 1. Tapos, apply. Okay. So, ibig sabihin, yung tatlo na to, is nagsama sa isang bridge. Ibig sabihin, kung ano yung IP address na nilagay natin, isa lang yung gagamitin nila. Sunod, babalik tayo dun sa addresses. Click natin IP, addresses, tapos plus sign. Pagdating sa PCI window, normally ang kilala ng IP address yung ganito. Yan, /24. Apply. Tapos yung interface ay bridge. Ito. Ibig sabihin, yung bridge na yun, yung tatlong port, ito yung IP address na gagamitin. Ito guys, pwede nyo palitan kung gusto nyo 5 or 10 or depende sa address na gusto nyo ilagay. Pero sa akin, ito yung ginagamit ko kasi ito yung kilala na IP address pagdating sa PCI Wi-Fi. Apply, okay. Bali, sunod yung ating internet, siyempre. Kailangan talaga yung internet kasi pag wala internet, hindi gagana yung ating PCI window. Click natin yung IP, DHCP client. So nakita nyo kanina, yung pag-connect natin sa ating Microtech 5, nakasaksak ng ating ISP sa port 1. Kailangan natin paganahin yung port 1. Kasi doon nakakunig ang ating internet connection. Click natin yung plus sign. Tapos interface, siyempre, port 1, nandun yung ating internet connection. Apply, okay. Sunod, punta tayo sa IP, firewall, tapos NAT, plus sign, tapos click natin yung out interface. Dito wag nyo galawin. Tapos action, masquerade, tapos apply, okay. So para gumana ang ating connection, balik tayo dun sa IP, DHCP client. Nandito yung kanyang IP address na nakakonect dun sa ating port 1, ibig sabihin ito yung IP address ng ating connection. So para malaman natin kung mayroong internet na pumapasok, click natin yung new terminal. Yan. Okay, nag-record siya ng login kasi nga nagpalit tayo ng password, admin. Tapos 15. Yan, tapos yes. Tapos mag-pin tayo, pin. Ayun. Kung makita nyo, mayroong internet na pumapasok kasi nga mayroon siyang pin. Bali, ang sunod na gawin natin guys ay balik to sa IP, DNS. Sa DNS, ang ginalagay ko dito yung 1.1 pati itong 8.8.8.8. Yan yung IP ni Google. Ito naman 1.1.1. Kung di ako nagkamali, yan yung
Cloudflare or di ko sure. Basta bahala na kayo mag-research yan. Kasi yung 1.1.1.1 based na nabasa ko, ito yung mabilis na connection. Tapos click natin yung allow remote request. Apply, okay. So ngayon, sunod ay kailangan natin paganahin yung ating addresses para magkaroon ng IP detection or gumana na yung ating mga port 2 and port 3 para sa antenna and yung port 4 para sa LAN connections. Balik tayo dun sa IP, DHCP server, DHCP setup, tapos hanapin natin yung port 4, yung LAN, tapos next. Ito yung ginawa natin IP address kanina. Next. 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 Okay. Sunod yung ating IP address para sa spot. Para sa ating 1 Peso Wi-Fi. Doon kukunig yung mga client. Click natin IP. Hotspot. Hotspot setup. Tapos hanapin natin yung bridge. Kasi yung bridge, nandun yung tatlo. Port 2, port 3 and Wi-Fi. Click natin yung bridge. Yan. Tapos next. Yung IP address na ginawa natin. Nandyan. Next. 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 Ito yung DNS na ginawa natin. Next. Dito, DNS name. Depende sa inyo kung gusto nyo lagyan o hindi. Ang purpose yan, kung magbukas kayo ng portal, pwede niya, instead na yung 10.0.0.1, pwede niya ilagay yung DNS name na ilalagay nyo. Pero sa akin, hindi ko na binabago. Default na lang. Kaya next. Yung admin. Tapos yung password for the user. Kumbaga, meron kasi doon sa portal na pwede kayo mag-login na kayo na nakaalam. Kumbaga, kayo yung may authorized na mag-login doon na hindi nyo kailangan maghulog or maglagay ng voucher. Dito, optional kung gusto maglagay. Pero ako naglagay ko dito, admin 1, 2, 3, 4. Just in case na gusto ko magkaroon ng net interrupt connection sa akin, piso window. Depende. Basta kayo na bala, no? Lagay ng password dito. Ang purpose yan, doon sa portal, is pwede kayo mag-connect doon ng libre na hindi nyo kailangan maghulog ng coins or gumamit na voucher. Basta alam nyo lang itong login o login user. Next. Yun, meron na tayo nagawa. Bali, sunod, na-set up natin yung hotspot. Ang susunod na gawin natin ay magpo-flash tayo ng NodeMCU. Kasi para may connect natin yung NodeMCU sa ating MikroTik Flight, and then doon natin magagamit yung na-download natin na files galing sa website ni OneFi. Okay, bali kunin ko na kinodumsiyo tapos i-connect sa ating malupit na computer. Okay, bali ito ang ating NodeMCU ASP266, and then meron akong USB cord na micro USB. Ito yung i-connect natin sa ating computer. Saksak ko. Yan. Bali, mag-flash na tayo. Balik to sa ating malupit na computer. Okay, bali na connect na natin ang ating NodeMCU sa ating computer. Tapos balik tayo dun sa folder na nilagay natin sa desktop. Yung download natin na files. Saan yun? OneFi. Yan. Gaya na sabi ko kanina, kailangan nyo ma-install yung mga drivers ni NodeMCU para gumana. Pero nalagyan na natin, kaya buksan natin yung OneFi na folder. Tapos, hanapin natin yung 4.3. 4.4 sana gusto ko gamitin. Yung problema, wala siyang folder. Yung MikroTik template, yan yung hotspot na gamitin sana natin sa portal. Ngayon, gagamitin muna natin yung 4.3. Click natin yan. Ito guys, kailangan nyo baguhin ito. Mamaya ipapakita ko. For now, kailangan natin mag-flash ng ating NodeMCU. Click natin yung release. Tapos, wireless base. And then, ASP ito. Ewan ko lang bakit ganito nakalagay na file name. Click natin yan. Tapos NodeMCU file flasher. Click natin yan. Okay. So sa serial port, yan. Sa akin, COM4 siya. Hindi siya COM1 kasi yung COM1, meron ako connect dyan na hindi siya NodeMCU kaya lumalabas ito. Pero na-test ko na COM4 yung connection ni NodeMCU. Yung gisaksak ko kanina. Ito yung piliin ko. Kung wala kayong drivers guys, hindi ito lalabas. Walang lumalabas dito kung hindi nyo na-install yung drivers ni NodeMCU. Pero kung na-install, lalabas ito. Kung marami lumabas dito, pwede mo tingnan sa device manager dito. Device manager na lang, type nyo device manager. Hanapin nyo dito yung ports. O ito. Yan. Dito malalaman kung anong connection ni NodeMCU. Diba gumamit tayo yung USB port, USB cord. Tapos makita nyo COM4.
So COM1, ibang connection yan. Dito malalaman nyo agad kung ano yung COM ni Nodemsio. Balik tayo doon. So conf4. Tapos browse. Punta tayo doon sa desktop. Tapos hanapin natin yung 1.5. Saan yung folder na 1.5? Yun, 1.5. Tapos 4.3. Release. Wireless base. Tapos itong folder na to. Tapos click natin yan. Tapos click natin yes. Yan. Tapos i-flash natin. Ayun, nagpa-flash na siya. Hintayin natin matapos. So, dalawang file yan na kailangan natin i-flash sa ating malupit na Nodemsio. Hintayin natin. Okay, natapos natin i-flash. So, bakit gi-check ko dito sa yes? Kasi para mabura yung default na program ni Nodemsio. Bali ngayon sa second file, click natin yung no para hindi burahin yung second file. Tapos sa offset address, palitan natin ng 2. Yan. 2 para hindi sapawan ng second file yung unang file ng ating Nodemsio. Balik tayo dun sa firmware, browse, tapos yung pangalawa, yan. Click natin no, palitan ng 2 dito para hindi mabura at hindi masapawan yung unang plus. Click natin yung flash. So pangalawang plus na ito. Ngayon natapos na plus, bali ang sunod ang gagawin natin is try natin bunutin yung Nodemsio tapos isasakulit para magkaroon ng power, and then ma-detect natin yung Wi-Fi ni Nodemsio tapos i-connect natin sa Microtech Live. After natin ma-set up lahat, doon natin Evo Final na i-connect lahat yung mga dapat i-connect yung kanina. Yung unang pinakita ko na video, yung mga equipment na kailangan natin i-connect. So for now is kailangan ko muna i-connect si Nodemsio sa ating Microtech Live. Bali tanggalin ko muna yung connection dun sa Nodemsio. Tapos ibabalik para may power na siya. Close natin yan. Okay, natapos natin i-plus ito. Tapos ang sunod na gawin natin is tanggalin natin ito. Tapos isaksak. Para makita natin yung Wi-Fi ni Nodemsio na i-plus natin. After natin mag-connect ito sa ating Microtech Live, ilalagay natin yung Nodemsio baseboard. I-set up natin para makita natin kung gumagana na siya. Balik tayo sa ating malupit na computer. Okay, na tanggal ko na at naibalik ko na ang ating connection sa ating Nodemsio. Tingnan natin yung Wi-Fi natin kung ma-detect yung ating Nodemsio na Wi-Fi. Click natin yan. Tapos saan naging Wi-Fi? Saan yun ito? Tapos dapat, ayun. After natin ma-flash yung ating Nodemsio, ito yung lalabas, 1.5 setup. Click natin yan. Kailangan natin mag-connect dito para mag-connect sa ating Microtech Live. Click natin yan. Connect. Tapos, after natin mag-connect is pupunta tayo sa ating browser. Click natin yung browser. Tapos, ilagay natin yung default IP address ni Nodemsio. Click natin ito. Ilagay natin yung IP address ni Nodemsio. Default IP address. Yan. Tandaan nyo guys, 172.217.28.1. Yan. Okay, so ang default username password admin. Ito guys, ito yung program ni Nodemsio. Again. Okay. Ito ang kanyang dashboard. Sunod, click natin ang system configuration. Dito sa vendor name, pwede nyo palitan. Depende sa tip niyo, pero sa akin hindi ko na ginagalaw. So, Wi-Fi SSID. Dito tayo kukonek sa Microtech Live. Para makonect natin yung Nodemsio, kailangan natin hanapin yung Wi-Fi ni Microtech Live. Click natin scan. So, kanina, gumawa ko ng Wi-Fi din. Ang pangalan ay Nodemsio. Yan. Yan. So 100%. So mas maganda talaga yung Nodemsio natin is malapit talaga sa Microtech Live para hindi ma-delay yung insert coin, hindi rin ma-delay yung paglabas ng portal. Kaya advice ko talaga guys, yung Nodemsio nyo dapat katabi talaga ng Microtech Live nyo. Makita 100%. Saan tayo kukonek? Siyempre doon sa Nodemsio na ginawa natin na Wi-Fi name. Kasi doon kukonek si Nodemsio. Click natin yan. Password, siyempre walang password yung Wi-Fi name na nilagay natin doon sa ating Microtech Live. DHCP, sa dati kong video pinakita ko na pag DHCP is lalabas dito yung
IP address dito, IP DHCP server, tapos list. So dito lalabas yung, depende kung anong lalabas na IP address ni NodeMCO, either 10.0.0.254 tapos gawin static, or depende talaga anong lalabas doon. So yun ang gagamitin nyo na connection ni NodeMCO para gawin static. Pero for now, iba natin ngayon para mas mabilis tayo, gawin natin static. Kumaga tayo na magbibigay ng IP address ni NodeMCO. Sa dating tutorial, ang nangyari is kung anong binigay ni Microtech Applied, yun yung ginagawa natin na static IP. For now, tayo nagagawa. So, ilagay ko dito. Yan. Tapos, subnet mask. Yan. Gateway IP. Siyempre, nilagay natin kanina doon sa IP address na ginawa natin is yan. So, ibig sabihin, pag mag-open ng portal ng ating PPSI IP, ito yun. 10.0.0.1. Tapos, DNS server. Lagyan natin 1.1. Yan. Yan yung mabilis na internet na para mabilis yung browsing. Ganun. Bahala na kayo na mag-search yan. Ano ibig sabihin yan? Bali sa Microtech Router IP, siyempre, palitin natin yan. Kasi yung nilagay natin, yung 0.0.1. Microtech username, napaka-important dito kasi kailangan ito para makakonect tayo doon sa Microtech natin. Dapat dito, kayo lang talaga nakakaalam. Wala nakakaalam dito para di masira yung config na ginawa natin. So, PCNet ang default dito. Papalitan ko na lang ng Netlinks Peace Wi-Fi. Tandaan nyo guys ito ha. Mamaya ipapakita ko para sa ito. Yan. So, ginawa ko pareho lang yung username, password. Dito naman, ito yung dashboard ni NodeMCO. Palitan natin yan kasi ang default is admin. So, palitan natin ng admin 1234 for the demo. Kung di nyo palitan yan, magtaka na lang kayo bakit ang daming nakakonect sa inyo kasi nga nabuksan na nila yung 1.5 PCI ninyo na dashboard. 1234. Sunod. Coin slot. Wait time. Pero sa akin, nilagay ko ito 40 seconds. Kung mag-insert coins yung ating client, is meron siyang 40 seconds. Kundi babalik sa portal, magka-cancel yung pag-insert coin. Coin slot WSCon. Napaka-important ito kung coin slot WSCon. Meron kasi may limag trip. Kung meron silang tropa na ginapag-tripan, minsan ginagawa nila yan para makapag-nako ng time. Kung magulog yung tropa nila, sila mag-insert coin. Tapos minsan ginapag-tripan yung Windows. So sa akin, pag 3 times na nag-insert coin na hindi umuhulog is mababan sila. Sunod dito is ilang minutes bago sila maban. So nilagay 1 minute lang. After 1 minute is babalik yung pag-insert coin nila. So at least yung susunod na maglagay ng coins, yung pinagtripan nila is may chance na magulog ng coins within 1 minute. Kasi naban na sila. So dito, yan yung mga pins kung saan i-connect sa NodeMCO. Pero dahil NodeMCO baseboard ang gamit natin, alam natin saan ko kayo sa pins, D6, tapos sa set pin, ito yung di siya tatanggap ng coins pag wala naka-insert coin. D3, marami yan. Sige lang mamaya ipapakita ko kung paano sa i-connect. Dito yung gumagamit ng LCD, so di natin kailangan yan. Voucher, para sa ito, mamaya i-explain ko para sa ito. Dito yun. Para ito sa mga client na gusto instead na magulog, gusto na is 5 days, tama rin sa magulog-gulog, pwede nyo bigyan ng voucher na lang, yung code na lang ibibigay nyo. Or kalimbawa, bigla daw na walang time nila, nagreklamo, gusto nila may balik yung time, pwede bigyan ng code. Yan. So sa akin, kung nagagalawin yan, ito, check ito install when insert coin. Sa akin, hindi ko nagagalawin yan. Ang purpose yan is, i-detect na muna kung may internet ang kunin sa event o kung wala, hindi gagana yung insert coin. Pero pagkaalam ko, pag walang internet connection, hindi lalabas yung portal. Dami. Sa API, may purpose yan. Para yan sa, depende kung saan yung gagamit yung API key. Normally, nagagamit ko ito sa Microtech Reboot. Parang ganun yun. Sa iba kong video, makikita nyo, pinaliwanag ko yan para sa ng API. Pero lagay ko na 1, 2, 3, 4, 5 for default. Kung sakali na meron tayo idagdag na config. Authorized schedule will not disturb Windows activity. Ito yung mga bago ngayon. Kasi sa 3.3, wala ito. Hindi ko alam ito para sa ito. Hindi ko nagagalawin ito. Kaya na bala mag-experiment. Ang importante yung basic. So, save natin yan. Tandaan nyo guys, no? After natin ma-save, hindi na ito lalabas itong ating IP address. Tapos, tandaan nyo yung gilagay nyo static. Saan yung static? Ito. Importante na matandaan nyo. Bali, save natin. Save.
Yan. Okay, mag-restart na natin yung NodeMCO. Refresh natin, tingnan nyo, hindi na mabuksan kasi nga may bagong IP address. After nun, balik tayo dun sa Winbox. Kung makita nyo sa list, hindi lumabas yung IP address ni NodeMCO. Unlike dun sa dati kong tutorial, is lumalabas dito kasi naka DHCP. Kumbaga si MikroTik ang magbibigay ng IP address ni NodeMCO. For now, tayo naglagay ng IP address ni NodeMCO, static siya. So hindi talaga lalabas dito. Saan makikita? Doon sa IP hotspot. Tapos click natin yung host. Yan. Yan. Ito yung IP address na lagyan natin static. So click natin yan. Tapos click natin yung make binding. Then type bypass. Apply. Okay. Sunod yung wall guarding IP list. Yan. Tapos click natin yung plus sign. Tapos destination address. Yung gilagay natin IP address ni NodeMCO. Yan. 254. Apply. Sunod yung IP firewall. Tapos filter rules. Yan. Plus sign. Tapos chain forward. So sa address, yung IP address na ginawa natin. Yan. Ni NodeMCO. Apply. Okay. Sunod yung ginawa natin kanina na MikroTik username password. Importante talaga yun. System. Users. Tapos plus sign. Lagyan natin yung ginawa natin kanina. Nilagay ko netlinks piso Wi-Fi. Para mag-meet yung NodeMCO pati si MikroTik Half-Life. Kung i-allowed ni MikroTik Half-Life si NodeMCO. Yan. Tapos full. Yung password. Ito rin. Pareho lang. Para di mahirapan. Tapos apply. Okay. Sunod yung ating hotspot folder. Hotspot. Yan. Saan makita yan? Sa files pala. Files. Silipin natin kung ano yung default hotspot folder ni MikroTik Half-Life. Click natin ito. Connect tayo sa Wi-Fi. Saan yun? Ito. Ito yung Wi-Fi name ni MikroTik Half-Life. Ito yung ginawa natin kanina na Wi-Fi name. Connect tayo for the demo. Pwede yung antenna nyo. Kung nakakunig ang antenna nyo, pwede nyo gamitin yun. Doon kayo mag-connect. For now, ang ginamit ko na connection is yung built-in Wi-Fi ni para ipakita sa inyo yung default portal ni MikroTik Half-Life. Pag di siya nalagyan ng portal ni Wi-Fi, type natin yung 10.0.1. Yan. So, ganyan siya. Kung makita nyo, ganyan siya. So, paano kukunik yung client niyo kung ganito yung itsura? So, kailangan natin palitan. Balik tayo dun sa folder na ginold natin. Balik tayo 1.5. Ito 1.5. Tapos 4.3. Ito yung MikroTik template. So, palitan natin ng hotspot. Hotspot. Yan. Tapos, hotspot, meron tayong babaguhin para mapagana yung connection ng NodeMCO pati MikroTik Half-Life. Hanapin natin data. Saan yun? Data ba yun? Asset. JS. Ito. Config. Right click. Edit. Mas maganda kung meron kayong na-install na Notepad++ kaysa dito. Mas madali siya i-edit o hanapin pag itong ginamit yung Notepad++. Kasi ako nag-download ko nito para mas maganda yung pag-config ko o para mas maganda yung pag-edit ko dito sa mga default config ni hotspot ni Wi-Fi. Click natin yan. Kung makita nyo, ganyan. Unlike dito, i-close natin sa Notepad. Ito. Yan. Pero Notepad++ gamitin natin. Pwede nyo i-download yan sa Google. Ito gamitin ko. Bale, dito, meron tayo babaguhin para mag-meet. Kung dito nakalagay yung ano yung gawin dito. Pag traditional, ang default lagay ito 0. Kung auto-select, 1. Tapos pag interface name, 2. Pero dahil basic yung gagawin natin, pag isang window, kasi itong 1 is para ito sa maraming window.
Meron ako tutorial regarding dyan, yung multiple window. Pero hindi natin i-discuss kasi ang usapan dito yung default, yung basic na 1.5 Wi-Fi window na wireless base. Hindi natin gagawin 0. Dito is multiple window yung gagamitin natin. Hindi. Kasi kung multiple window gamitin natin, dito marami tayo babaguhin dito. Pero dahil single window ang gagamitin natin, i-false natin yan. Kumaga, hindi siya multiple window. False, pang isa lang. So pag false yan, ibig sabihin hindi natin gagalawin ito. Bali, diretso tayo sa baba. Sana yun. So dito, ito yung pang single window. Pag 0 means is login by use and only. Yan, mayroong mga instruction nakalagay dito. So dito nakalagay, gawin yung 1. Ang gusto mo lang maglagay yung client is by voucher. Ibig sabihin, walang insert coin, mawawala yan. Pero 0 ilagay natin kasi nga para mayroon siyang insert coin. Data rates, option. So dito, lagyan natin true para makita kung rates ng vendor niyo kung 1 hour magkano siya. Sa akin, papalitan ko siya ng true. True. Para mag-display yung Wi-Fi rates. Kumaga, ano yung offer niyo sa client. Kung 1 hour is 5 pesos, o kaya 2 hours, 5 pesos, lalabas doon. Pero kung ano yung i-display yung Wi-Fi rates, pwede nyo ilagay ng false. Pero sa akin true. Dito, sa vendor IP address, siyempre ilagay natin yung IP address ni Nadimsio. Yan. Ilagay natin. Kasi pag dinibaguhin niya, hindi gagana yung insert coin. So, yan. So, dito, depende sa inyo ano yung nilagay nyo sa static IP address niyo or ano yung lumabas doon sa DHCP na ginawa yung static. Minsan yung iba, lumabas ito 253, 252. Pero sa akin, ginawa ko sa static, kaya yan yung nilagay ko. Okay. Charge enable. Wala tayong charger doon sa gawin natin ngayon. Kaya false. A-load. Wala rin tayong nilagay na A-load. Pero doon sa mga iba kong video, meron ko tutorial kung paano pagana itong load. Kasi pwede siya additional income. Bukod sa internet connection binibenta natin, is pwede tayong magbenta ng load. So, di natin kailangan ng bantay kasi nga sila na mismo maglalagay. So, may post time. True, kung gusto nyo lagyan ng post time. Yung iba, ginagawa, ginadisable ito, walang post time, pero yung oras, mahaba. Kumaga, yung 5 pesos, dati 1 hour lang, ginagawa nilang 2 hours. Pero ang condition, wala siyang post time. Hindi mo siya mapopost. Tuloy-tuloy yung kanyang oras hanggang sa maubos. Pero for now, gawin natin na true para makita yun na may post time. Member login, ito yung sinasabi ko kanina, yung sinabi ko na nilagyan natin sa Microsoft Apply, yung admin 1, 2, 3, 4. Kung gusto niyo mag-lay na ikaw lang mismo nakakaalam, gusto mag-go internet connection, pinakita ko yung kanina. Yung paglagay natin doon, yun ang purpose doon, para lumabas ito. Okay, yung meron kayong mga kamag-anak or mga tropa na gusto mag-connect sa internet mo, na diretso is pwede mo sila bigyan ng username pati password para mag-login sila doon sa member login. Sa akin true para makita niyo yung portal. Ito true rin kung magdagdag ng time, pwede sila mag-extend. Disable voucher input. So false, kailangan true yan. Kung halimbawa nawala ang time nila, gusto nagreklamo sila, gusto mabalik yung oras, pwede mo bigyan sila ng code for replacement. So false, kasi kung true yan, i-disable yan yung voucher input. Kaya dapat false lang. Kung hindi niya i-disable. Mag-voucher code. Kung pwede gawin na pang-voucher yung MAC address ng cellphone mo o cellphone ng client. Kasi yung mga cellphone, meron yung mga MAC address yan. So, pwede gamitin as a voucher code. Pero sa akin, gagawin sa false. Tapos QR code, voucher purchase kasi doon sa pwede kayo magbigay ng code na hindi kailangan yung code mismo. Ilagay nyo lang yung QR code, tapos i-scan na lang nila. Pero for now, hindi ko ilagay, disable muna. So, yung basic lang talaga. Muna yung data rates, yung post time, member login, pati yung voucher code. Yan lang yung pinaka-basic na importante talaga. Bali, review natin, nalagay natin na 0. Tapos, false, pang isang vendor lang. Kasi kung true yan, kailangan ito palit ng mga IP address kasi marami ka window. Pero dahil false, diretso na tayo dito. Dito, palitan yung IP address. Ilalagay yung IP address ni Nadimsio para pag-ana yung insert coin. Yan. Sunod, save natin yan. Save. Close natin. Bali, ang gawin natin ay ilipat natin yung
hotspot folder ni OneFi. Balik tayo dun sa ating MikroTik o Winbox. Tapos ito, ulitin ko saan makita ito, files, tapos yan, yung hotspot, burayin natin yan, click natin yung pula na negative sign, remove. Yan, tapos replace natin yung bagong folder ni OneFi. Yan. Okay, bait na close. Okay, connect tayo ulit. Ito yun. Bali, makita nyo kanina, di ba, 0.0.2 yung dating, bago tayo nag-config. Ngayon, meron isang IP address. Yan yung port 4, 7.1. Connect tayo. Tapos yung password, ano ba yung nilagay natin doon? 1.5 ba yun? Balik tayo, mag-connect. Yan. Okay. Double check natin kung nalagay yung hotspot. Ay yung files na hotspot ito. Yan. Sunod is tingnan natin yung portal ko na bago. Connect tayo sa Wi-Fi ni MikroTik Apply, yung built-in ito. Naka-connect pa. Tapos buksan natin yung portal ni MikroTik Apply. Ulitin natin. Ito yung kanina. So tingnan natin kung may nabago. Ayun. Ito na. So try natin mag-insert coin kung gumagana. Ayun. Ang ingay. So gumagana yung insert coin. So ibig sabihin success yung pag-setup natin. Ito yung promo rates, yung kanina ginawa natin true. Tingnan natin yung promo rates. Ayun, dami lumalabas. Pero kung ID pa na install. Yan. So ang tanong, paano to papalitan yung Wi-Fi rates ni OneFi? Yan yung default. So gawin natin is, una is kailangan nakakunik kayo sa Wi-Fi ni OneFi Wi-Fi. Sa akin, sa DMCO. Tapos buksan natin yung portal ni o dashboard ni DMCO. Click natin ito. O magbubukas tayo ng IP address ni DMCO. Ganito, 10.3.0.254/admin. Kasi yung IP address ni DMCO yung ginawa natin /admin. Enter natin yan. Okay, naglo-loading. So dito yung ginawa natin kanina, nagpalit tayo ng password ni admin. Kasi ang default nito admin, pero pinalitan natin kanina yung pag-config natin. Bali, ilagay natin nilagay natin bagong password ni OneFi admin 1234. Para makita niyo kung tama ba yung paglagay niyo ng password, i-click nito show password. Yan. Tapos login. Ayun. So ito yung dashboard ni DMCO. Ito yung kanyang IP address. Bali, saan tayo papalit ng time rates? Ito, promo rates. Limba, sabihin natin 1 peso, 20 minutes. Tapos, validity in minutes, ibig sabihin, kumaga, gamitin mo hindi yung oras mo, is automatic siya mag-expire. Sabihin natin, 30 minutes. Ibig sabihin, mayroon ka 20 minutes, panay ka post ng time. Pero pagdating ng 30 minutes, sayo ito gusto mo, is mawawala yung oras mo. Mabubura. Yan. So, ganun lang. So, ito, 5 pesos, sabihin natin, 2 oras, tapos, validity, mga sabihin natin, to 40, ibig sabihin, meron ka 2 hours, panay ka ng post para makatipid ka, pero after 4 hours, maubos mo yan oras mo, hindi, automatic, mawawala yung oras mo, o mabubura yung code mo, or madisconnect ka sa Wi-Fi mo, ganyan lang. So, 5 pesos, lagyan natin 2 hours for the day mo. Yan, tapos dito 20 minutes. Limba, yan lang gusto nyo ilagay ng oras. Bali, marami dito na oras gusto nyo burahin. Okay na kayo sa piso, pati 5 lang. Delete nyo lang. Delete. Yan. So, meron kayo 2 oras. Save natin yan. Tapos, balik tayo dun sa portal ni OneFi Wi-Fi. Refresh natin kung may nabago. Yan. Promo rates. Yan. May nabago dito. Mamaya, i-connect natin lahat yung dapat i-connect. Tapos subukan natin maghulog ng coins. For now, is
pinakita ko lang kung paano baguhin yung mga time rates. Bale, mayroon pang sunod na isa na kailangan natin ilagay. Kasi kung hindi natin ilagay yon, may pagkato talaga na halimbawa i-post time ninyo tapos mag-resume, biglang nawawala yung oras mo. Kailangan idagdag na script para hindi mawala yung code ninyo. Kasi mayroon nagreklamo na pag post time, pag resume, biglang nawala yung time, bumalik sa simula. So merong kailangan idagdag na script. Tapos yung script na yun, meron din siyang Telegram. Pero napaliwanag ko na yan sa mga dati kong vlog regarding sa 1.5. Pero for now, ipapakita ko na kailangan natin ilagay yun. Pati na rin yung paglagay ng speed limit kada user. Bale, itong script guys ay binigay lang o nakita ko lang sa page ni 1.5. Kasi hindi siya kasama talaga dun sa folder na na-download natin, kaya tayo na yung gagawa ng paraan paano malagay yung script na yun. And meron akong script na wag kayong maglala guys, kasi nga i-share ko rin para ma-download nyo, at least makita nyo yung paano maglagay. Punta tayo dun sa script na sinasabi ko. Okay, sana yun. So ito yun, yan. Bali dito may dalang script, ito pati ito, yan. Tapos ito naman is para sa Telegram, ito nagamit ito sa Telegram. Kumaga yung ilan ba yung nagulog sa'yo is every month na re-reset siya. Monthly siya na re-reset. Nagagamit ito sa Telegram, pati na rin sa paano ba explain. Basta kayo na bala mag-explore. Para ito sa paghulog ng coins tapos na binibilang. Tapos nagre-reset siya. Normally nagagamit ito sa Telegram, yung 156 Telegram. Pero huwag kayong magalala kasi nga meron tayo tutorial. Bahala lang kayo mag-explore. Close natin yan. So balik tayo dun sa inbox. Tapos click natin yung IP, hotspot. Tapos hanapin natin yung saan yan? User profiles. Yan, user profile. Double click natin ito. Tapos dito sa general, dito tayo maglagay ng speed limit. Dito, kailangan natin magkaroon ng speed limit para yung mga user is yung may mag-download ay makontrol natin. Kasi may mga user tayo na ang lakas mag-download ng mga files, malalaking video. Para hindi lang masolo yung internet connection, para di mag-lag yung mga ibang user, is kailangan natin limitaan. So for me, yung ginagawa ko dun sa aking PCI-Fi, ang maximum speed na binibigay ko ay 5M. Ibig sabihin yan, 5 Mbps. Yan, slash 5M. Yan. So ano ibig sabihin yan? Yung isang 5M, 5 Mbps for upload, yung isang 5M is for download. So ibig sabihin, kung mag-download sila files, hanggang 5 Mbps lang yung ibibigay ng ating mga PCI-Fi para hindi maabuso. So hindi maapektuhan yung ibang user. So ganun lang. So sa scripts, click natin script. Dito, ilalagay natin yung pinakita ko kanina script. Sana yun. Ay naku, nawala. So balik tayo doon. Ito, login. Tapos i-copy paste natin yan hanggang saan. So ito lahat. Lahat ito. Ayan. Tapos right click. Copy. Tapos balik tayo sa Winbox. Right click. Tapos paste. Ayan. So log out. Balik tayo dun. Click natin yan. Tapos copy. Highlights and copy. Tapos balik tayo sa Winbox. Tapos paste. So meron na tayong script. Ulitin ko yung script. Napaka-importante ito malagay para yung mga may mag-post time tapos mag-resume is hindi mawala yung kanilang oras. Pangalawa, nandito yung Telegram. Nandito. Hindi ko na ipapaliwanag ito kasi nga meron na ako tutorial regarding dito kung paano paganahin. Kasi napaka-importante sa akin yung sales Telegram para ma-monitor ko kung meron ba talaga nag-uulog sa akin sa bendo. Especially pag nasa malayo ka, kung naglagay ka lang mga bendo sa mga kakilala mo, tapos ang usapan maghati ka ng income, dito pa lang ma-monitor mo na kung ilan user ang nag-uulog ng coins sa isang araw. Pangalawa, para malaman nyo rin, limbaturis, walang notification lumalabas sa Telegram, pag hinala ka na, baka nasira na yung bendo mo, kaya hindi siya nagbibigay ng report kasi baka nasira yung bendo nyo or baka nanakaw or baka naputol yung internet connection. So doon pa lang, ma-monitor mo na kung
gumagana pa talaga yung window ninyo. Click natin okay. Yan. Nalagay natin yung dapat ilagay. Bali, sunod is i-connect natin yung mga kailangan i-connect. Then, susubukan natin kung gumagana. Bali, tanggalin ko yung mga connection dito sa aking computer. I-connect natin yung coin slot, antenna, dead frame. Basta yun na yun. Okay? Okay guys. Bali, i-assemble natin yung equipment natin. Wala lang tayong PSY box, pero at least nagkaroon kayo idea paano natin siya i-connect. For now, yung ating Microtech Flight na-config na natin, tapos sumandar na siya. Naka-connect na rin yung ating internet connection. Yung antenna natin, naka-on na siya. Tapos for now, ang gagawin natin ay paano ba natin i-assemble ito. Ito yung Nodemsio natin, na-flash natin. Tapos ito yung Nodemsio baseboard. Bali, paano ito ilalagay is, tandaan nyo guys, makita nyo mayroong siyang palatandaan. Kung makita nyo ito at ito, ibig sabihin, ang pag-position nito ay ganito. Yan. Kailangan i-match nyo ito, pati ito, yung symbol. Yan. Lagyan nyo dito. So, ganyan ang positioning niya. Yan. Sunod, ang gawin natin ay yung ating coin slot pati yung lead frame. Sabi ko is advice ko na gumamit ng GST 2.0. Ang gawin natin ay connect natin yung pula, yan yung positive. So, kailangan natin balatan ito kasi manipis. Yan. Tuling ko muna kasi luma na eh. Kailangan may bagong wire. Bagong hibla na wire. Yan. Meron na tayong bagong balat na wire. Bali, ito yung positive or negative. Dito natin i-connect yung ating coin slot pati lead frame. Saan ang wire ng lead frame? Dito mayroong pula. Lagyan natin yan. Connect natin. Ito rin sa pula na wire. Yan. Tapos yung wire ng coin slot. Ito yung wire ng coin slot. Tanggal. Lagyan natin ulit. Yan. Tapos ito yung wire ni coin slot, may pula, may itim, pati yung puti. Yung puti, yan yung pin signal o coin signal. Yung pula, positive, yung itim, negative. Lagyan natin yung pula sa pula. Yan. So wala akong electric tape for now. Ito muna gamitin ko. Okay lang gamitin ito. Siyempre okay lang ito kasi nga 12 volts lang ito. Hindi ganun kalakas yung kuryente. Lagyan natin ito para hindi siya magalaw-galaw o hindi mag-short circuit, mag-contact sa ibang wire. Yan, for the demo lang. Pero mas maganda na heat shrink or electric tape ang gamitin nyo for the safety. Sunod yung itim na wire. Yung itim na wire ng ating GST 2.0, siyempre ilagay natin yung itim na wire ng ating lead frame. Yan. Tapos coin slot. Itim na wire, sana yun ito. Yan. Pigyan natin. Lagyan natin ng tape. Yan. Pansin ko marami na yung gumagamit dito. Itong tape na to yung puti. Hindi siya pang electric wire, pero ginagamit nila kasi 12 volts lang ito. So meron na tayong connection para sa supply ng ating coin slot pati yung lead frame. Sunod yung another na GST 2.0. Sa pula, dito natin nilagay yung
coin signal. Tapos yung ito yung set dito para dito is ito. Nilagyan ko ng open wire para ma-connect natin. So nabalatan na. Saan yung coin slot na puti? Ito. Lagyan natin yan. Tapos lagyan natin ng tape. Yan. Sana gumawa na. Ayun. So meron na tayong dalawang yung JST 2.0 ilalagay natin sa Nodensio board. Balisan yung positive natin, pati negative. Ito yung sa coin slot, pati lead frame para umandar siya. Ilagay natin dito. Yan. So dito yung 12 volts, dito 5 volts. Dito is, ano nakalagay dito? Wala nakalagay. Basta dito makita nyo na kung tawag dito, identification. So dito 5 volts sa gitna. Dito sa taas 12 volts. Dito hindi ko alam kung 3 volts ito. Ito sa kabilang 3 volts ito. Bali dito sa kung mabasa nyo dito. Tingnan natin sa camera. Ito B1 pati ground. So ibig sabihin dito sa line na to. Dito sa line. Ito mismo sa taas line. Yan. Iyan ang connection sa positive wire. Itong sa baba, yun yung ground, yun yung negative. Paglagay natin dito, ganito. So, saan yung pula? Ito. Balik ganito. Yan. Okay. Bali yan. So, yung pula, connected sa positive dito na line. So, ibig sabihin, kahit saan pin yan, pwede. Basta importante, yung positive dito sa left side, dito naman sa ground yung negative wire. So pwede nyo ilagay nyo dito, basta importante tama yung paglalagay. Sunod yung isang ito, yung pula yan yung coin slot, yung itim yan yung seed pin. Sinabi ko kanina na purpose ng seed pin, pag wala mag-insert coin, hindi tatanggap ng coins yung ating coin slot. Pero doon sa configuration nakalagay doon na D6 pin yung coin signal, tapos D7 yung set pin. So saan yun? Dito. Basahin nyo. So makita nyo magkatabi yung D6 and D7. So ibig sabihin itong line, itong D6, yan, papunta dito, dito is connection ng D6 yan, dito. So D7, ganun din. Ang nangyaring line is pag ganito. Kung saan nakatutok yung symbol o yung level is ganun. Gawin natin, saan yung pula, dito natin, kasi yung pula yun natin, kung yung signal, lagyan natin sa D6, tapos D7, ganyan. Tigas, lagyan natin dito. So, dito na lang, kasi hindi magkasya. Yan. So nakita nyo, yung pula is nakalinya sa D6, yung itim sa D7. Yan. So meron na tayong connection sa ating Nodensio baseboard. Sunod, lagyan natin yung coin slot. Coin slot. Yan. So dito, paglagay dito, dapat yung label, dapat tama ang pagkalagay nyo. Tigas. Hindi nagmamatch yung ayun. Nagmatch ba? Tingin yung nagmatch. Okay, ganyan.
Lagyan natin ng power ito. Power. Wala, nakalimutan ko pala ilagay ito. Itong isang set pin dito yan. So dito mayroong dalawang pin yan. Sa pinakataas sa top natin ilagay yung set pin. Ganyan. Lagyan natin. Ayun. Lagyan natin yung set pin. Okay na. So yung power supply, ito yung 12 volts 3 amperes. Saksak natin. Sa outlet, ito yung outlet natin. Lagay ko. Tapos, ang gawin natin is, na-call nito, i-try natin i-reboot. Mas maganda i-reboot lahat. Ay, nakalimutan pala natin yung ating antenna. So, sayang ating antenna. Okay, bali, ito yung LAN connection ng ating antenna, AW71. Sabi ko yung port 2 and port 3, pang access point yan. So, dyan natin saksak. Bali, nalagay natin dapat ilagay. Try natin i-turn off, tapos i-on. Para ma-refresh yung bagong config. Yan, tapos yung NIDMCO, try natin i-on. So, dito, power supply natin NIDMCO. Dapat mag-on. So, ayaw mag-on. Hindi pa nakasaksak yung outlet. Kalimutan ko. Okay, saksak natin yung LED. Ayan. Kung makita nyo, umilaw yung LED frame, coin slot. Tapos ang ating microtech light, yung antenna umilaw ba? Ayan. So, subukan natin kung gumagana. Sa ating coins. Ito. Okay, ito ating malupit na cellphone. Ayan, tapos hanapin natin yung wifi. So dito, dalawa makikita nyo itong Jalia BOSPIS wifi. Yan yung wifi name ng ating antenna. Tapos ito yung NIDMCO, yan yung built-in wifi na wifi name. So try natin mag-connect sa dito sa AW71 kung lalabas yung portal. Ayun, lumabas. Try natin mag-insert coin. Insert. Sana hindi sira ating coin slot. Insert. Magulog tayo. Ayun na nga, sira ating coin slot. Ayaw. So, try kong maghanap ng coin slot next. Okay. Ito yung extra na coin slot. Sana hindi sira. Sira yung coin slot na nagamit natin kanina. Yun. Balik tayo sa portal. So, nawala yung portal. Hanap yung browser. Ito na lang. Ito. Buksan natin yung portal ni OnePi. Yan. So may oras na, pumasok yung kanina. Okay, ito natin mag-insert coin. Insert.
Okay, pati yung extra question natin sira din. So paano malaman na sira? Kasi wala siyang nag-detect dito. Walang number. Gusto mo sira. Okay, cancel natin. Malas lang, no? Wala tayong extra na queenslet na maayos. Dalawang queenslet ko pala, sira na pala. Matagal na kasi ito naka-stock. More than 3 years na. So ngayon ko lang sinubukan. Hindi siya gumagana kasi kada hulog ko ng coins, walang lumalabas na 5 pesos. Kasi 5 pesos ay 10 pesos. So wala lumalabas na 10 pesos kasi sira na ito. Pag di siya sira, dapat pag hulog dito, lumalabas yung 10 pesos dito. Pero wala. Wala siyang ma-detect na barya. So sira ito. So meron pa idagdag guys na nakalimutan ko. Meron pala ilagay sa Microtech na i-check natin. Kasi pag nito i-check yun, pag mag-resume ng time, is di rin babalik yung dating time. So kailangan natin check yun. Yung dalaw, meron tayo i-check doon. Balik tayo doon sa ating malupit na computer. Okay, bali connected tayo ulit doon sa ating Microtech Half-Life sa ating computer para ipakita ko yung kulang na hindi ko nasabi kasi hindi, pag natin na-check yun, baka magtaka kayo na bukod sa may script tayo, kailangan natin i-check din yun. Kada mag-resume time, kada mag-post din resume time is mawala yung time. Para di mawala yung time is kailangan natin i-check yung dun sa Microtech Half-Life. Buksan natin Winbox. Tapos yan, connect tayo. Tapos dito hanapin natin yung IP hotspot, tapos yung service profile ito. And then ito sa pinababa, double click natin yan. Tapos i-check natin yung HTTPS, ito pati ito. Butayin talaga na ma-check yung 5 para hindi magka-problema yung resume time. Apply, okay, yan lang. So sa default, mas maganda gawin nyo rin ito. Yan. Yan, yung 4 o 5. Ganyan. Hindi na siguro kailangan ito siguro. Apply, okay, ulitin natin. Yan. So yun lang guys. Sad to say, hindi natin nagawa maggulog ng coins kasi yung dalawang queenslet natin sira. Napaliwanag kanina bakit nasabi ko na sira. Pero at least nakita niyo yung paano ko siya ginawa, paano ko siya i-connect. Wala na kasi extra na bagong queenslet ba? Sayang para matapos yung demo. Pero try nyo guys kasi pag kayo gumawa, gagana yan. Okay, hanggang dito lang guys. No? So napansin ko guys, ang dami akong viewers pero kunti lang yung nag-subscribe. Sana yung mga viewers natin dyan na sana mag-subscribe na rin sa ating channel. No? Kasi hindi ako nagkamuli, 5 years na ako nagbo-vlog and then 12k subscriber pala ako. Sana ma-hit ko rin yung 1k follower. Kaya ng ibang mga vloggers sa PSwiFi, nagawa nila yun. Nakatamad na rin kasi mag-vlog, mag-edit. Okay? So, thank you for watching.